The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the
for His good hands and His May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Good morning, Jesus! Yan, magandang umaga. Comfy family. Amen. Amen. Thank you, Lord, sa napakagandang Monday morning, everyone. Kamusta po ang inyong tulog? Masarap at mahimbing. Oo. Kamusta naman ang paggising? Masigla. Siyempre, di ka magigising pag hindi alive in Christ. Thank you, Lord. Ano, kamusta ang paggising? Buhay pa rin. Kamusta naman po ang disposisyon? Ano?
Disposition, siguro hindi alam ni Jen ibig sabihin ng disposition. Ano ba yung disposition? Yun. Pananaw. Oo. Hindi ba sa loobin? Hindi. Disposition kung paano mo i-treat yung araw na to, ganon. Marami palang meaning yung disposition. Alamin nga natin ang totoong meaning yan. Ang sabi ni Jen, kamusta ang disposition? Nakaposisyon. Kasi disposition, wala sa position. Kaya ang sabi niya, nakaposisyon. Position natin kay Jesus Christ. Align with God's will. Oo. Ayan. Kasi nakabase sa disposition mo sa araw na to, ang magiging araw mo. Align with God's will. Amen. Yan. Kamusta ang inyong disposition? Align with God's will. Align? Oo, tama. Dapat Diba sabi talaga mo yung align with ating God's yung kamusta ang buhay, palitan na, ganun sabi mo? Oo, kailangan may bago tayong acclamation. Kamusta ang iyong disposition? In position with Christ. Alamin muna natin kung ano yung disposition. Bago natin pumosisyon. A person's inherent qualities of mind and character. Ayan, sa loobin. Kalagayan. Sa Tagalog, sa loobin. Ayan. So, pag sinabi mong disposition, nandyan yung Kalagayan ng damdamin. soul being is in position with Christ. So, led by the Spirit of God. Okay. Soul being, mind, intellect, and emotion, and will. Ha? Kaya yun yung disposition. Sabi ni Grabe Sister ba? Lorna, blessed na blessed po. Pagkagising, may blessing agad. So, pwede ba lang, kamusta ang inyong gising? May blessing. Hello, Oyi. Sister Oyi, na nasa New York. Oh. Hi, Oyi. New York? Oo. Malapit yan sa Cubao. Tama. Alam ko yan. Malapit sa... Oo. Oo. Okay, mga kapatid, handa na ba kayong magpuri kay Lord? Amen. Tumayo na tayong lahat at umawit. O, di ba? Hindi kami nag-usap ni Arnold. Yan, tama yan, Arnold. Sa bawat sandali muna. Di ba? Ayaw tumunog daw ng ni Arnold. Andyan lang yan. Happy birthday, Arnold. Thank you. Sa Borami, naalala pa? Hindi nagsasaborami dyan. Oo nga naman. Teka. Ayan na. Teka. Oo. Reset muna ako. Siyempre naman. Ayan, Ano kaya ibig sabihin sa Hindi Borami? yan dahil keyboard ni Arnold. Ano ba ibig English nun? A taste of me. A taste of... Me. Oh, Saborami. Let us savor the blessings of the Lord. Ba? Lord. Oo nga, no? See. Savor the blessings of Christ. Pumasok din. Ayan na. Okay. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng dako aking sabihin. Ikaw at dakila, minsan pa sa bawat sandali ng aking buhay. Di ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng dako aking sasabihin. Ikaw ang dakila, papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw,
bawat oras sa piling mo. Galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Papupurihan ka, papupurihan ka, magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, nakataas-taas. One more time, pupurihin kita. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, nakataas-taasan. Everybody! Hindi ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil, di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Habang kinakanta natin to, alalahanin natin lahat ng mga ginawa ni Lord sa atin. Na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Lord. Hallelujah. Yan, tayo po'y Amen. manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, all honor and glory is yours. Salamat po sa mahimbing na pagtulog, sa maagang paggising, sa aming sigla at lakas galing sa inyo. Thank you, Lord Jesus, itong buong araw. Kayo po mangunguna sa amin. Itong mga salita mo na aming buhay, sa inyo ang kaalaman, karunungan at kapuspusan ng Espiritu Santo. At ang grace for us to obey. Thank you, Lord. At salamat sa aming bubong. Salamat sa aming kitchen. Salamat sa aming pang-araw-araw na gastusin. At salamat sa aming mga mahal sa buhay na kayo ang nangangalaga. Again, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Thank you, Lord. Ayan. Para po sa ating memory verse of the week. But you, yes you, be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Galing ng i-claim nyo yan, mga kapatid. Kasi sabi niya, but you. Sabi mo, ako? Oo, ikaw nga. Be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Sa Tagalog, ngunit kayo
Kayo nga. Magpakatapang kayo. Huwag ninyong hayaang manghina ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantimpalaan. Thank you, Lord. Ayan. Amen. Ganda nung ating memory verse of the week. Hindi ko nabanggit kung na. Sige nga. 2 Chronicles 15:7. Yan. Kasi ang ating word ngayon ay sa Hebrews 10:35. Oo, sabi sa King James Version, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Sa New King James Version naman, therefore do not cast away your confidence, which has great reward. Sa NLT, do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Thank you, Lord. Kayo po ba ay umabot na sa punto na sobrang napagod na kayo ng kakahintay na maganap sa iyo yung pangako ng Diyos sa buhay mo? Umabot ka dun sa point na tagal-tagal na, parang ano naman, baka hindi na yan ibibigay. Move on na tayo, di ba? Sinasabi natin yan, parang ang tagal-tagal namang maganap ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. No, marami ng tanong, napagod ng kakahintay, kaya sanabi, kalimutan na yan. Wag na lang nga. Kung yan po ay naging temptation para sa inyo, Hebrews 10:35 ang kailangan nyo. Talaga? Yes. Kasi ang Hebrews 10:35 is a strong warning. Warning pala yan? Yes, that urges us never to quit and never to give up. Oo, yung Hebrews 10:35 na yan. Ito po kasing Epistle of Hebrews, ito po ay isinulat para sa mga Jewish Christians na humaharap ng grabing pagsubok. Pero pagsubok dahil hardships and persecutions because of their faith. Iba naman yung mga hardships and persecutions na dinadanas mo dahil sa mga maling gawa mo. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga hardships and persecutions because of your faith. So isinulat ito sa mga mananampalataya who had suffered so much for their faith, mga kapatid. Ito yung mga nag-endure ng mga hardships, pero they remain faithful to the call of God. At yung pananampalataya nila sa mga pangako ng Diyos matatag. So ito yung mga tao na pinag-uusapan natin dito. Tapos, nung mga panahon kasi nila, by the time na nasulat yung Hebrews, at first time na nabasa nila yon, matagal na silang dumaranas ng mga trials and persecutions. Pero, nung nabasa nila to for the first time, nabigyan sila ng warning or reminder siguro, and at the same time, an encouragement na huwag kang susuko. Kasi yung mga pagsubok nila, imaginein mo, bago nasulat tong Hebrews, multiple years of trials, hardships, and persecutions na nandoon sila. Di thank you Lord, tamang-tama yung paglabas nitong Hebrews na to na nag-remind sa kanila na darating yan. Di ba? Siguro, kung taon na naman nga na puro hardships, alam niyo, umabot ako nung mga panahon na, pa lang ako noon, nagvo-volunteer pa lang ako noon kasi nag-aaral pa ako. Tapos, sumali ko sa choir, ganon. Pumupunta ako lagi dito. Pero yung problema namin sa bahay, parang, siguro alam nyo naman, di ba kung ano yung naging problema? Para sa isang teenager nung time na yon, parang napakabigat dalhin no, na hindi dapat dinadala ng pinoproblema ng isang teenager yung mga ganong problema namin. Tapos, nag-serve na ako kay Lord hanggang sa makagraduate na ako. Sobrang tagal ng pinagpe-pray na yung tatay ko, tawagin ni Lord. Tapos umabot na ako sa point na sabi ko,
may kabuluhan ba? May kabuluhan ba, Lord, itong ginagawa kong paglilingkod? Kasi parang ang tagal-tagal na. Tapos sabi ko, Lord, parang pangalan mo nang napapahiya. Ganon. Parang ang dami ko pang mga sinasabi kay Lord. Ang totoo nun, gusto ko na lang give up. Kasi parang sobrang tagal na, darating pa kaya yun. So, tayo rin po, may mga pagsubok tayo na naglilinger for a long time. Aabot ka rin dun sa puntos na, gagaling pa ba ako sa sakit kong to? Makakalakad pa kaya ako uli? Madadala ko pa kaya yung asawa ko sa gawain? Yung iba sa atin, 25 years na pinagpe-pray. Hanggang kailan ko kaya titiisin itong pampabugbog ng asawa ko? Di ba, no? Oo, meron talaga. Kailan kaya titigil ang anak ko sa masamang bisyo? Kailan kaya magkakatrabaho tong anak ko? Pasanin ko sa buhay. Madami, mga kapatid. Kanya-kanya tayo ng mga ganyan. Na talagang minsan yung trials natin, nagkakos po sa atin ng dahilan, parang kagaya ng mga Israelites noon, mga Jewish people, nag-cause itong mga pagsubok na to, para sa ilan sa kanila, to revert back to Judaism. At i-forsake na yung Christianity. Dahil sa sobrang bigat at tagal ng mga pagsubok nila. So, ito reminder sa atin na we should not succumb to the temptation of abandoning our faith. Na in-embrace na natin, mga kapatid. So, the words cast not away po, ay, again, dalawang Greek word na pinagsama. Ang una is apo, and pangalawa, balyo. The word apo means away. And the word balyo means to throw. So, pag pinagsama mo ito, itong apo balyo, ang ibig sabihin nito is to throw away. Parang throw something. Parang ito. Kinuha mo. Binalibang natin. Alin ang wag ito throw away? Do not cast away, sabi. Alin? Yung confidence. Ayun. Mamaya pa yung confidence. Doon muna ako sa do not throw mamaya ko away. pala. Oo, kasi yung confidence, nakita ko sa Greek. Oo, mamaya meron. Throw away muna tayo. Parang ang tingin ko, nung una, Throw away muna tayo. Hindi ba tapos yung throw away? throw away. Oo. Mamaya yung confidence. Okay. So, apo balyo. Di ba? Means to throw away. So, kapag pinagsama mo yung apo and balyo, to throw away, to discard, to get rid of something no longer desired, needed, and wanted. Parang yan, parang may sapatos ka na hindi mo na gusto, hindi mo na kailangan. Although tayo, hindi natin yung tinatapon, ipinamimigay natin. Ito, literally, itapon. Throw away. So, sabi niya, do not throw away. Oo, cast not away. Oo, itong apo balyo na to ay nagsasuggest na yung sobrang pagod and frustrated na sa paghihintay sa pangako ng Diyos na matupad sa buhay niya, kaya natitempt na sila na itapon na lang yan, wag na lang yan. Throw away nga kaya nga apo value Yun ang pagkakagamit ng cast not away dito. So, parang ang nangyayari dito, dahil dito sa pagsubok na to, hindi ako makagalaw, kaya alisin na yan, tanggalin na yan. Oo, gano'n. So, do not. Huwag daw nating ito-throw away, mga kapatid. Etong mga tao na to, na nagkakaroon ng damdamin, na iwaksi na lang, ngayon pala, Tagalog. Isang ibig sabihin, no, iwaksi. Obliterate? Oo, alisin. Siyempre, pag tinapon mo, aalisin mo na sa'yo, hindi ba? So, wag daw. Wag. Kasi ito yung mga tao na nag-give up na.
Oo, para bang sobrang tagal ko nang naghintay. Siguro naman di na magtatampo sa akin si Lord kung give up na ako. Kasi yung tagal na panahon ko na naman pinagtiis to eh. Yun. O kaya yung iba naman sasabihin niya, tigilan na natin yung ilusyon na yan na may milagrong mangyayari sa buhay natin. Wala. Parang si Nora Honor. Walang himala. Sasabihin ng mga marami. Ito po yung mga sinasabihan dito. And Hebrews 10:35 is God's response to these lying thoughts na kinakast sa atin ng enemy. Yung mga doubts, accusations. So, ang pinakagagawin natin, never let go mga kapatid. Parang naalala ko tuloy yung Titanic, di ba si Rose? Nag-give up na eh. Hindi ba? Nag-give up na. Kasi mamatay na rin. Kaya lang, buti na lang ganun. Nagising siya sa kamuwangan niya. Kaya sabi niya, kabak! So, nagising siya. Tayo rin, sinasabihan ngayon, mga kapatid, na do not throw away. Apo balyo, do not throw away. Alin ang huwag daw itatapon? Your confidence. At ang Greek word for confidence is? Noong unang tingin ko, kala ko parusa. Parang no? Parang Ako naman nung unang nabasa ko yan, siguro dito kinuha yung brand ng sapatos. Ano yun? Parisha. Parisya nga eh. Ang Oo. tingin ko noon, siyempre, thank you Lord, meron tayong mga Greek word na dictionary sa mga scholars, research na nag-aral. So, confidence, parisya, Oo, it means boldness. Oh? Oo. It also means boldness. A very bold, frank, outspoken kind of language. Parang katulad dun sa Hebrews din, Let us approach God's throne. Saan yan? Sa Hebrews 4, ano ba yan, mga kapatid? Yung 16, you remember? Tignan natin, naalala ko yung salita ng Diyos. Yes, boldness. Oo. Yung pala yung confidence. Oo, parisya. Kasi because of what Christ has done, naputol na yung curtain, nakapasok na sa Holy of Holies si Lord doon sa kanyang ginawa para sa atin. It also carries the meaning of being forthright, blunt, direct, and straight to the point. Sa verse na to, ang pagkakagamit ng confidence refers to the bold, brave, and fearless declarations and faith confessions regarding God's promises na ibinigay niya po sa atin at pinangahawakan nating lahat. So, pinoprofess nila, dinideclare nila, kiniklaim nila ang promises of God's words for their lives. At ginawa nila po ito boldly, audibly, and publicly. Meron tayong mga kapatiran na pagka-sharing portion na. Ako na-amaze ako doon sa pananampalataya ng mga kapatiran natin na nagdi-declare na ng healing. Di ba? Kahit na nakikita mong nalalagas na yung buhok, di ba? Namamayat na. Pero yung declaration of faith nila, di nagbabago. That is because ang declaration natin of faith is not based on our circumstances. Faith in His promise. Yes, mga Pwede kapatid. ko mag-share? Oo. Yes, nung isang araw, meron kaming napuntahan. Parang ang pangyayari, pagka, siyempre, umiidad, edad uli, puro edad may mga nararanasan, may mga pangyayari, parang pansamantalang nawala sa kanyang, parang parang catatonic ba ang tawag yan? Naging catatonic ba? Gusto mo ikaw na magpatuloy? At nung nando na siya sa isang nangangasiwa sa kanyang kalagayan, naalala niya, sinare niya yung 1 John
4:8. Di ba sabi niya? Kasi ang nangyari pala sa kanya, parang tignan natin yung fear kasi ang sinasabi niya Perfect love cast out Oo, all tapos fear. biglang naalala niya. So, yung kanyang confidence, faith in 4:18. His promises. So, biglang ang nangyari, yung sabi mo nga, pag sabi niya yon, sabi niya, aatin na ako sa fellowship. Sabi niya ganun. Aatin na daw siya. Siyempre, meron siyang, ba tawag dyan, therapy o rehabilitation ba, kung ano ang pangyayari sa kanya. Tapos, yung kanyang word, kasi nagkaroon pala ng pangamba, pagkatakot. Tapos naalala niya, kinanta natin yun, di ba? Ano yung kinanta natin? Yung sa, hindi ako. Gawitin niya natin. Oo nga. Sige, ito yung song. Kasi minsan pala, yung pagkatakot, ihahantong ka pala nito sa di ka nais-nais na kalagayan. So, biglang bumalik sa kanya yung faith in His promises, faith in His word, confidence in God. Ito yung inawit natin. Sumabay. Tas yung kanyang smile, kakaiba. Ito, ganito yung awitin natin. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Yun yung confidence in God. Tapos ang sabi niya, uy, atin na ako sa fellowship. Parang medyo, hindi ko lang alam kung ilang buwan siyang hindi nakaka-attend. Yung pala, nagkaroon ng karamdaman. At napuntahan namin. Tapos, yung face niya, nag-go-glow, no? Tama ba? Tingnan, may mga kasama kami. Sila rin ay natuwa rin. So, yun, yung confidence in God, yung sa kanyang faithfulness, sa kanyang mga salita. Amen. So, mga kapatid, hang on to God's promises sa atin. Pag pinangakuan ka ng Diyos, gaano man katagal yun bago maganap sa buhay mo, it will come to pass. It will surely come. Hintayin mo lang, mga kapatid. Huwag mong hayaan na ikumbinsi ka ng kaaway na kalimutan na lang yung pananampalataya mo. So, with all the Greek words and their meanings na nabanggit po natin, ang Hebrews 10:35 po pwede mong i-rephrase na do not discard, dispel, dismiss, or dump
your bold declaration of faith. Wag, mga kapatid. Kung titignan mo, you have invested too much of your time sa mga ginagawa mo na to sa Panginoon. Di ba yung buhay mo kay Lord? Parang wag mong itapon. Sayang naman yung mga tinagal mo, hindi ba? Sayang ang mga itinagal mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, the moment na binulungan ka na ni Satan na give up ka na, malapit na kasi yun. Malapit nang dumating yung hinihintay mong tulong sa Diyos. Kaya nagdo-double time siya na kalimutan mo na yan, i-forsake mo na yan dahil it's already coming. Ayaw niya na maghintay ka. Kasi pag dumating yung pagkakataon na yon, wala na makakapaghiwalay sa'yo tsaka kay Lord. Kaya magdo-double time siya. So kapag nakakaramdam ka na ng ganun, naku, malapit ko nang matanggap to. Nagdo-double time na yung kaaway sa lahat ng mga kasinungalingan at mga doubts na kinakas niya sa akin kasi alam niya darating na ang pangako ng Diyos. Magaganap na. Yun yung tinatawag na God's timing. Oo. Huwag kang give up kasi yung manifestation of your dreams is probably just around the corner. Paparating na, mga kapatid. Saka pagka na confidence mo in God, yung God's timing, yung His plan will be carried out. Yes. Trusting His plan. Oo. Parang ganun, Huwag susuko. Naalala ko yung kausap Yung din awitin natin. natin nga pala, huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, di ba? Sugod na sugod, mga kapatid. Naalala rin niya, nag-share din siya. Nagsalita na nga na nagsalita dahil parang natulala ng pansamantala. Pero nung nandun nga kami, tas biglang na-remember niya yung outreach sa probinsya. Sineshare niya, and that was more than 10 years ago. Magkakasama kami. Tapos, nare-remember niya yung gawain. Kaya ang sabi niya, a-attend na ako sa fellowship sa linggo. So, itong linggo na to, a-attend siya. So, misa kasi hindi natin napapansin, meron tayong mga kapatiran, minsan, ay, hindi naka-attend. May mga pangyayari na, thank you Lord, at nababahagi. At yung pag nakita yung kapwa mananampalataya, parang biglang buhay. Oo, kaya... thank you, Lord. Stand on the promises of God. Oo. Kasi may magsasabi niyan, nasasabi mo lang yan, sister, kasi hindi mo nararanasan yung nararanasan ko. Naakala mo minsan, dahil mabigat ang problema mo, napaka-special mo. Naakala, ikaw lang yung dumaranas nung ganun. Alam niyo po, mga kapatid, ang sitwasyon mo ngayon, it will get worse. It will, babe. Hindi po pwedeng sasabihin na, Nagugulat ako biglang. Napapatingin siya. Meron tayong sitwasyon na ganyan na akala mo, eto na yon. Hindi. Mas lalala pa pala siya. Pag lumala, pero babe, lalaki ang pagpapala ni Lord kasi He is in full control. Sovereign kasi siya. alam niyo si Jeremiah, nag-complain siya kay Lord. Dahil sobra yung wickedness around him nung time na yon. Tignan ninyo kung anong sagot ni Lord sa kanya. Basahin natin sa Jeremiah 12:5. Ang sabi rito, the Lord said, Jeremiah, if you get tired racing against people, how can you race against horses? Di ba? Kung ngayon pa lang, lit-lit pa lang niyang gumigibap ka na, paano na pagka Sabi niya, if you can't even stand up in open country, how will you manage in the jungle by the Jordan? Tama nga naman. It is still relevant today. Yang mga pangyayari niya. Parang halimbawa, ako o kayo, tayo sa ating bansa. Di ba tuwing merong bagyo, ganito, baha, ganyan. Di ba minsan yung sa loobin mo, isipan mo, ganito, pero dasal ka ng dasal, ganyan, ganito, bakit ganyan. Alam niyo ngayon, merong sasagot na ayusin ng baha. Walang gastos ang Pilipino,
people at walang gastos ang gobyerno. Merong. So, huwag titigil. Di ba, siyempre, Lord, kailan pa ba mawawala ang baha? Pero yan naman Hindi. ang maganda sa mga Pilipino, no? Napaka-resilient natin. Bakit? Kahit na ilang bangon ng bangon, Kala bangon ko ng bangon, sasabihin kahit mo naging paulit-ulit. nagsuswimming sila tuwan-tuwa. Parang, Kaya parang nga, kakaiba rin nga. nakakagawa ka pa ng Baha na, tapos gagawa pa ng slide. Tapos, nung araw, meron kami dyan pagka malakas ang ulan, yung kanal namin, malaki, nilalagyan namin ng harang sa gilid, karera ng bangka. Bangkang papel. Kahit na uulan, parang ang saya-saya namin noon, nagkakarera ng bangka. Pero baha. Tapos pagka bumabaha, umuulan, yung hagdanan namin noon, nagpapadulas kami. Papadulas na nga. Parang, nakakatuwa talaga tayo, no? Hindi, di ba pag nakita mo may baha, tapos biglang di ba minsan nagba-volleyball pa? Meron ba? Na nalalagay ng doon? O kaya... Sa bagay, alam mo, nakita ko rin sa Facebook yan. Saan ka naman daw nakakita? Sa Pilipinas, kailangan ma-experience mo raw ang baha sa Pilipinas. Kasi dito ka daw makakakita ng nagja-jet ski sa kalye. Sayo-sayo natin. Nagro-rowing pa sila, di ba? Ginaya nila yung mga yung nagro-rowing. Oo. Natuwa ako nung pinakita yung baha dyan sa may sukat. Di ba yung SM? Sabi nung post, naku bes, nakakita ako ng magandang resort na pwedeng puntahan ng pamilya. Sabi niya ngayong summer. Sabi niya, 49 pesos lamang ang entrance. Tapos pinakita yung pool yung baha sa gitna ng SM. Sabi niya, kung 4 adults ang kailangan mo, eto. Tapos kung kiddie pool naman, ipinakita yung loob na 7-Eleven na mababa lang yung Kaya naman sabi niya, napaka-aesthetic. Magagaling yung mga iba naman, tinatanggal yung mga bara doon sa Imbornal. Meron nagbo-volunteer Tapos meron din ako nakita, bumabaha, ginawa niya doon sa may labasan ng tubig. Gumawa siya ng paikot, ganun lang niya. Oo, grabe rin Tapos mamayang konti, doon na pumasok yung tubig. Grabe talaga. So anong sinasabi dito, mga kapatid? Kung halimbawa, reklamo ka na ng reklamo dahil paulit-ulit na ang ulam, tignan ko kung anong kalagayan mo pag wala ng ulam. Hindi. Lang yon, sample lang yon na kung sa mga maliliit na bagay hindi ka makapasa, papaano ka na dun sa malalaking bagay? Kasi hindi mo po pwedeng hindi ko ma-assured. Baski ko hindi ko kayang i-assured na walang mangyayari sa yung hindi maganda. Hindi natin alam yun. Ako We rin live in a tough times. At yung mga tough times na you think na tough na yung sitwasyon mo, pwede pang lumala yun. Hindi, yung pangkalahatan. Ay, sinulat sa Bible sa 1 Timothy chapter 6, yung 16 hanggang 18, naalala ko. Yung i-remind daw ang mga mayayaman na huwag matangos ang ilong at maging mayaman din sila sa paggawa ng kabutihan. Pag pinagdasal mo pala ng pinagdasal, hindi lang isa ngayon na magsasabi, natutulong na mawawala na tayo ng baha, sasagutin ko na, wala na sagot ang Filipino people, hindi na i-charge sa Pilipino, hindi na rin sa gobyerno, nagmamagandang loob. Yun yung sinasabi dito na magdasal tayo, nasa Bible na remind them. So, not only rich, but rich in good works. So, madami yan. Nako. So, siyempre, katulad ni Jeremiah, parang meron din siyang saloobin, yung disposition niya. Bakit ganito? Bakit ganyan? Confidence in God. Lord, kayo ang sovereign God. Kaya niyo po itong gawin sa amin. Parang halimbawa lang, talo tayo sa Gilas. Sabi ko, Lord, papanalunin mo naman para doon sa next round makapasok. Nanalo tayo ng pangatlong game. Tapos inaabangan namin, kami ni Jeff, na nanonood kami. Kaya lang talo, medyo masama loob namin. Lumabas kami sa kwarto dahil magigising si Sister Ria. Nandun kami sa pinto. Ang hina-hina namin, hindi kami makasigaw. Doon sa kabila, may natutulog din. Tapos nung natalo, kami, ang lungkot namin, tapos natalo uli, inabangan uli namin, yung pala bukas pa yung laro, alauna, naghabang kami sa susunod na araw pa pala. Pero sabi namin, Lord,
manalo ng isa para dun sa susunod. Hindi, yung confidence in God. Lord, bigyan niyo naman ng lakas, ganito. Ako yun ang sinasabi ko. Doon sa mga nagaganap sa atin, gusto lang naman natin. So yung, di ba, sa bahanga, na, pag tinignan mo, noong unang panahon pa pala, may plano na ang nung sakop ng Amerikano, aayusin na pala yung bahana yan, so on and so forth. So nalalagay sa Facebook, biglang all of a sudden, nagdasal lahat, Lord, ayusin niyo po. O yan, meron ng mga mayayaman na mga good works. Ang dami niyan. Amen. Oo, ayusin, no? Yung ating social life. Kasi siyempre, may mga hardship socially. May mga injustices. Merong na-ostracize nga yung mga doon sa Book of Hebrews. Pero sabi, wag kayong do not throw away your confidence in God. Ayan, amen. So for us not to throw away our confidence in God, ang kailangan natin is endurance. Oo. Endurance is the ability to withstand hardship and adversity, the ability to keep going and not quit. Yun ang Andun endurance. sa verse 36 yan. Kasi yung Oo. Kasi yung endurance, mga kapatid, na-overcome niya yung exhaustion, yung pagod mo, pagod sa paghihintay, pagod sa dinaranas mo, na-overcome ng endurance. Kaya mga kapatid, hold on tightly to the promises na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Physically tired ka ba? Spiritually weary ka ba? Hingin mo kay Lord na i-refill ka at i-recharge ka sa power niya para you can keep on believing na matutupad ang pangako ng Diyos sa buhay mo kahit na gano'n man ito katagal. So, cast not away, sabi, your confidence. Tapos, ang maganda pa nito, kung tutuusin, kapag hindi mo itinapon ang confidence mo, ano ka na nun okay ka na. Pinagpala ka na nun kasi nagkaroon ka ng abilidad to endure. Blessing na yon. Pero alam nyo si Lord, hindi ito tumitigil doon. Sabi niya, may reward pa. Biro mo, tumatag ka na, dahil nagkaroon ka ng endurance salamat naman, nagkaroon ka pa ng reward. Grabe mga kapatid ito. Alam niyo ba yung salitang recompense of reward? Di ba binasa ko sa ibang version kanina? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng recompense of reward? From the Greek word, mistapodosia. Reward. Mistapodosia. The word mista is the word for money. Iba. Hindi lang ito yung future reward na hinihintay natin. Itong pangako na to, andito pa lang tayo sa lupa, nagaganap na, natatanggap na natin yung reward. Ano na yun? Given na yung future reward na yan. Yun nga yung ating hinihintay sa pagbabalik muli ni Lord. Pero yung reward dito sa lupa, yun ang sinasabi ritong recompense of reward. Galing sa salitang mista podosia. The word mista is the word for money, or a person's salary, or a payment that is due. Mga kapatid, yun ang pagkakagamit dito sa Hebrews 10:35, hindi lang ito yung future reward, Ito ay ginagamit, it was primarily used sa mga commercial context or industrial context na parang sweldo. Ito ay sweldo mo. Reward that was given for a job performed. Yan, mga kapatid. Ngayon, kapag yung mista yun, pero pagka ito ay naging mista podosia, hindi lamang ito Sa pera. nagpapatungkol sa bayad. But a recompense, ibig sabihin, a reimbursement. Nagre-reimburse? Oo, hindi lang ito payment, reimbursement. Alam niyo ba yung reimbursement? Sabi ni Sister Pag may Sally. inabono ka, ibabalik sa'yo.
Pag may nawala sa'yo, ibabalik ulit sa'yo. Ang reward na sinasabi rito is a reimbursement, a settlement, and a reparation. Alam na alam mo kung ano ang salitang reparation. Pagbabayad puri. And usually, pag nagbabayad puri, dinodoble. Alam mo, meron akong... Reparation. Oo. Diba? So, yun ang kino-communicate nitong Mista Podosya. Yan yung reward. Yes, oo. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sinasabi rito, kung may nawala sa iyo dahil sa pananampalataya mo, ibabalik ng Diyos sa iyo. Kung naghirap ka dahil sa pananampalataya mo, ibabalik sa iyo ng Diyos to. Doble-doble pa. Natatandaan niyo ba si Job? Yung yung mga trials and persecutions niya because of his faith, 100 beses ibinalik. Kasi yun ang reparation eh. Ngayon, halimbawa, sa paglilingkod mo kay Lord, nag-invest ka ng time mo, talent, especially yung treasure. Kaya nga, walang pagbibigay na nauuwi sa wala. Ando din sa Hebrews yan eh, no? Gusto mong basahin? 6:10? Oo. Oh, di ba? Aga mo lagi, no? Sasabihin mo palang pala. Oo. Sige. Oo. Sige na nga. Basahin natin. Sabihin natin, ano man ano man ang ginawa mo para sa gawain ng Panginoon, para sa pananampalataya mo, walang nasasayang at hindi nakakalimutan ng Diyos. Basahin natin yung sinasabi ni Pastor. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name. Anong ibig sabihin nito? God never overlooks lahat ng ginagawa mo para sa gawain niya at para sa pananampalataya. Parang naalala ko tuloy yung sulat uli ni San Pablo sa Galacia 6, 9. No. Sige. Parang naalala ko lang. Oh, ano? Ha? Ano? Never get tired of doing good. Sabi ron. At the right time, you will reap a harvest. Oo. So, hindi kinakalimutan ng Never get Diyos. tired, oh. Kaya kung sobrang pagod mo sa maghapon dahil nag-prayer meeting ka, hindi na overlook ni Lord yun. Kung nahirapan ka sa pagpunta mo sa prayer meeting, hindi rin niya nakakalimutan yun. Nanonotice niya yun. Hindi mo ba napapansin, pagdating mo sa prayer meeting, may blessing ka agad? Hindi ka pa nagpa-prayer meeting minsan, may blessing ka na. Bakit? Hindi na o-overlook ni Lord yung mga ginagawa mo para sa gawain niya. Kung ang employer sa mundo, tinatapatan niya palagi o yung mga gawain na ginagawa ng kanyang employee, sa tingin mo ba mas magandang employee ang mga nasa mundo? Mas magandang employee ang Diyos. Employer? Employer ang Diyos. Mas magandang employer ang Diyos. Ginugulat mo naman ako. Wala naman ako sa'yo. Hindi. Oo, sige. Employer, tama. Oo. So, kung ikaw ay, kasi naman pag nag-outreach, lagi na lang akong taya. Ha? Pag nag-outreach daw, laging akong taya. Hindi yun nakakaligtas kay Lord. Hindi mo ba naiisip na kaya lagi kang taya kasi lagi kang may blessing? Ano namang itataya ng wala? Diba? Meron. Ikaw ang blessed na blessed, kaya ikaw ang taya ng taya. At alam nyo ba mga kapatid, hindi na uubos ang kayamanan mo. Ba't mo nasasabing, kasi tuwing lakad namin, ako na lang ng ako. Kasi nga, ikaw ang laging meron. Hindi, kung gusto nila, sila naman. O kaya nga. Hindi, ganun po yung sinasabi rito, mga kapatid. Especially pagdating sa gawain ng Diyos, if you have invested 100% of your time, talent, and treasure, the Lord will make sure that you will be rewarded. You will be reimbursed. May sharing daw. Asan ang sharing niya? Sa messenger ko.
i-reimburse ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Nako! At alam niyo ba na pag nag-reimburse ang Diyos, sasabihin mo, Lord, okay na ako dito. Hindi pa sapat yan. Ito pa. Parang nakaka-overwhelm. Oo, nakaka-overwhelm talaga si Lord. Ay, ibang klase, mga kapatid. Nasubukan nyo na ba na sinabi mo, ako na magbabayad niyan. Tapos biglang may magte-text sa'yo, may magbibigay sa'yo more than dun sa nilibre mo? Ganon? Mas malaki daw ang replenishment kesa sa reimbursement. Hindi kasi yung reimbursement, tama, yung reimbursement, katumbas lamang ng kung ano ang ibinigay mo. Ang replenishment, mas higit pa. Oo nga. Mas maganda. Diyan kayo magaling. Sa replenishment at saka sa reimbursement. Diyan tayo, gising na gising, Hindi, alam mo kung bakit? Kaya ka-alive na alive pagdating dyan. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze, mga kapatid. Na biglang maalala mo na totoo nga pala ang Diyos. Kasi all these years pala, para sa iyo, hindi ba totoo ang Diyos? Hindi ba? Para marirealize mo na grabe naman talaga si Lord, hindi ba? So, He will make sure. Yun ang maganda doon. He will make sure. Alam niyo ba na ang Kristiyano ay hindi dapat namamalimos ng pagpapala? Because ang pangako ng Diyos, He will make sure that you are covered. Kaya nga ang Philippians 4:19, ang sabi niya, My God. My God will supply all my needs according to His riches and glory through Christ. So, walang shortage of riches ang Diyos. Needs, Tayo may shortage. Hindi wants. Tayo ba nagkaka-shortage? Meron, di ba? Pero ang Diyos, God has no shortage of riches in heaven. At yung mga riches in heaven na yon, they are reserved for our needs. Para sa atin yun. Saan naman gagamitin ni Lord yun? Wala namang pangangailangan ng Diyos. Iyon ay naka-reserve para sa pangangailangan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Gusto mo meron akong sharing? Hindi. Okay. Sige. Siyempre, meron tayong reimbursement, replenishment, ano pa ba? Ikaw Abono. magsishare. Hindi, yung mga, pero meron akong nakashare na kamanggagawa. Ang recompense nating mga Kristiyano, sabi niya, living according to God's will. Yun. Yun na yung sharing mo. Kasi, isipin nyo, yung kingdom living, hindi ba napakalaking gantimpala yan, reward yan? You are living according to God's will? Sige, isipin nyo. Isipin nyo na lahat. Di may pera ka, may ganito. Pero kapag ikaw ay nandun sa klase ng elevation na yon, na living according to God's will, ibang klaseng gantimpala yun. And come to think about it, yung maikling conversation namin, napapag-usapan natin yung mga ating mga binibigay na pag-aaral, yun ang kanyang nasabi, na kayamanan natin yun, na hindi kayang bayaran ng pera. Talo lahat ng pera dyan. Imagine if you're living according to God's will, the guidance, pag-obey mo sa God's command by grace, kakaibang yan, recompense yan. Talo niya ng reimbursement, talo niyan ang replenishment, talo niyan ng compensation. Just imagine, here on earth, meron kang eternal value na ginagawa presently. Pero siyempre, hindi mo naman maisip yun. Oo. Pero if you come to that kind of disposition and perspective and confidence in God, trusting His plan, then that is for us.
Oo. Living according to God's will, parang kala mo wala lang. Pero mga kapatid, ha? Oo. Yung reward na to, may kalakip to na responsibilidad on our part. Kasi, ang reward dito is because of the fulfillment of the assignment given to you. Ngayon, kung hindi mo natatanggap, baka hindi mo nagagawa faithfully yung assignment given to you. God's plan, ano? Ito yun, mga kapatid. So, kung ganun pala, kapag ka 100% ibinuhos mo sa gawain ng Diyos, ang lahat-lahat sa'yo, ibabalik niya ito, hindi ka kailangang mamalimos para sa pagpapala. Kasi naka-reserve na yun para sa ating lahat. Alam niyo mga kapatid, lakihan lang natin ang expectation natin kay Lord. Yun ang minsan na, sabi nung iba, nahihiya kasi kung humingi ng malaki. Oo. Sa iba, sabi niya, sa iba nga, di ka nahihiyang humingi. Kay Lord, ilakihan mo yung expectation mo. Kasi ang hinihingan mo, may-ari ng lahat-lahat. At maraming pagpapalang nakalaan para sa'yo. So, erase mo yung level of expectation mo, mga kapatid. Buksan mo yung kamay mo. Buksan mo yung kamay mo para i-receive mo yung harvest na na-earned mo naman through your faithfulness in doing God's work. Kung may nagbubulong po sa inyo na pag ginawa mo yan kay Lord, huwag kang mag-expect ng kapalit. Di ba? Sinasabi natin yun, hindi ba? Pero alam nyo, this time, mga kapatid, pag mayroon kang ginawa kay Lord, pwede kang mag-withdraw. Kasi, mas maigi siya kaysa sa mga employer sa mundo. Kung ang employer sa mundo, pag may trabaho kang ginawa, nire-rewardan ka, mas lalo ang Diyos. Mas lalo ang Diyos. Kaya hindi masamang mag-expect ng reward. Kasi, pangako yan sa'yo eh. Ang sinasabi mo lang, Lord, sabi mo, Lord, merong reward yan. I-claim mo yung reward mo. Kung may ginawa ka nga, ha? Baka mamaya, hindi mo nga nagagawa yung yung assignment na ibinigay sa'yo, tapos expect ka ng expect. Oh. Kailangan i-build mo yung confidence in God through prayer, kausapin siya, Lord, ito. Even in our struggles or doubts, pwede tayong mag-seek ng help sa sovereign God because we have a personal relationship with Him. At alam mo ba yung pag you live in accordance with the will of God, you strive, you pursue holiness by God's grace, bibigyan ka na ng wisdom on how, and He will equip you sa everyday life mo para yung life na in fullness of joy in His presence will be experienced by us. Oo. So, hindi masamang mag-expect kay Lord, mga kapatid. Hindi masama. Kasi, faith pays. Kasi, otherwise, di ba, bakit mo siya gustong gawin palagi? Wala naman pala. It pays. Hindi nyo ba napansin? Kapag kami pananampalataya ka, maski yung mga imposibleng bagay nangyayari, so faith pays. Kaya po, kung may nagsasabi sa inyo, masama yan na nag-e-expect ka dahil may ginawa ka para kay Lord, hindi. Kasi God is a rewarder. Nagre-reward talaga ang Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kang mahihiya at huwag kang pakikinig dun sa sinabi na, hindi, basta ginawa mo na yan, huwag kang na mag-expect ng reward. Although, huwag maging motivation mo yung reward lamang. Pero ang Diyos hindi maramot. Pag may ginawa ka para sa Kanya, re-rewardan ka niya. Kaya, candidate ka ba for one of His reward? Make sure you are faithful, in doing what He has given you. Then you become a candidate for one of His rewards. So never get tired, sabi ni Pastor, of doing good kasi soon you will reap the harvest. You will reap the harvest, mga kapatid. So expect God to pay you for the services rendered in your walk
of faith. Expect. Huwag kang mahiya na mag-expect. Oo, walang anong maglambing kay Lord. Kung yung mga employer sa mundo marunong magbigay ng reward, mas lalo na ang ating Panginoon. Oo, more yan mga kapatid. So, basahin natin yung mga comment ng ating mga kapatiran. Sabi ni, straight from Bohol. Bicol pala. Andito rin ba? Nilagay mo rin o hindi na? Si Divine nasa pala. messenger ko pala. Dumating na pala si Divine. Oo, mamaya. Oo, kasi naalala ko from Bicol, from Qatar. Oo. So sabi niya, hello ta. Sabi niya, good AM po. Meron po sa Masbate natin outreach nito lang Saturday. May magpapakamatay na po dahil na-scam siya. Napakalaking pera ang nakuha at kaibigan pa niya. Hindi niya akalain po na magagawa sa sobrang tiwala po niya. Ipon po ng asawa niya para sa pag-aaral ng anak niya. Natakot po siya, kaya sabi niya, wala na siyang mukhang ihaharap sa asawa niya. Naalala niya po yung lesson namin nung nakaraan, na sobrang mahal tayo ng Diyos. Tapos, magpapakamatay na siya kasi may bumubulong sa kanya. Tumalon ka na sa dagat para matapos ng buhay mo. May bumulong din sa kanya na may anak ka, may asawa ka pa na nagmamahal sa'yo. Nag-pray siya. Paano sasabihin sa asawa niya? Nasabi naman niya at napatawad siya. Pera lang daw po yun, kikitain pa, sabi nung asawa. At nung Sabado, pasasalamat po siya ng pasalamat. Kaya mag-open kami sa tahanan nila ng prayer meeting para makita nung asawa at pamilya na may ina-attenan po siya. Yun, malaki daw tulong na may napapakinggan na Word of God. Ayan. So sa mind, kaya nga yung armor of God, wear the helmet of salvation. Atakihin ka, battleground yung mind mo eh. Kung merong mga setbacks or problems na nangyayari, babakbakan ka eh. Si Minister Ed meron din. Sabi niya, ako, Sister Ria, sumuko na. Usap kami ni Sister Wife, magtatrabaho na lang ako. Pero a-attend na lang ako sa fellowship sa Greenbelt. Pagdating ng Greenbelt, bagong awit ng disciple, sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Hindi ako makakanta dahil nga give up na ako. From Greenbelt, uwi ako ng Mendez. Habang naghihintay ako ng sasakyan, kinausap ko si Lord. Naglingkod ako dahil pinagaling mo ko. Kausapin mo ko kung tinawag mo ba talaga ako. Mula sa tinig niya, binuksan ko ang Bible. Doon ko napatunayan, Galatians 1:15. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, tinawag niya ako bago ipanganak upang maglingkod sa Kanya. Kaya thank you Lord, sabi niya, yun ang nagbigay ng confidence sa akin. Faithfulness sa Kanyang thank you Lord ngayon. Katapatan. Sabi niya, walang sayang ang paglilingkod. Ayan. Sabi naman ni Sister Rose Hugo, walang anak ng Diyos na nanatili na luhaan dahil hindi siya pinakinggan ni Lord. Tama. Kundi lumuluha na siya sa katagumpayan dahil sinagot siya ng Diyos. Tears of joy. Oo, ang galing naman ni Bel Rosa. Meron din tears in a bottle. Sister Weng naman, ako po 40 years na nagpe-pray na tumigil na sa pag-inom ng alak si brother husband. 40 years? 40, no? Oo. Eksakto Sinusulat yung sa prayer request. 40 years? parang sa wilderness, yung Oo. mga Israelite. Sinusulat sa prayer request. 40? 40. Nilelay hands. So ilang taon na umiinom na si brother? Sinusulat sa prayer request. Nilelay hands. At dinadasal sa gabi na huminto na siya sa pag-inom. Grabe. Yung kanyang endurance. Sabi niya, thank you Lord, answered prayer na po ako. Simula po nung May 12 na na-aksidenteng nasugatan siya sa braso, after pong natahi, di na siya uminom. Almost 3 months na po. Wala siyang withdrawal syndrome at siya na talagang umaayaw. Glory to God. Nasugatan. Oo. See, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Sabi naman ni Sister Rita,
Praise God, ako, Sister Ria, hanggang ngayon may mga una akong kahilingan na importante sa buhay ko. Simula nang lumapit ako kay Lord, pero hanggang ngayon, di pa tinutugon ni Lord. At hindi lang po yun, may nadagdag pang isa. Sabi ko sa iyo ano yan, it could get worse. Meron akong sagot dyan. Ano? Kay Sister Rita. Hindi pa tapos eh. Yung sinesya sige. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. In His time, tutugunin ni Lord yun. Basta tuloy-tuloy lang ang pagsunod at paglilingkod ko sa Diyos. Importante, may kapanatagan ako ng kalooban, liwanag ng isip, at kakontentuhan sa buhay habang ako'y naglilingkod sa Diyos at habang inihintay ko ang kasagutan ni Lord sa kahilingan at katugunan sa problema And ko. that is spiritual growth ang tawag doon. Oo. You view Sabi it ni as Sister- an opportunity. Thank Sabi you, naman ni Lord, Sister Tere, kahit di tayo mag-expect, matik ang pag-reward ni Lord sa ating mga pagpapagal sa gawain ni Lord. Okay. Oo. Matic, ano? Mm-mm. Matic? Automatic. Automatic. Sabi ni Kala Bell ko Rose, maatik. Sobrang tagal ko rin naghintay at sabi ko kay Lord, gusto kong pumasyal sa New Zealand. Pero grabe si Lord, nakauwi na parents ko pero hindi na niya kami pinauwi. Hindi babalik ang pangako ng Panginoon sa Kanya pag hindi naganap sa buhay natin lahat. Kaya salamat talaga kay Lord. So, na-approve sila? Ano? Na-approve. Siguro. Ayon sa sharing niya, di Oo. ba? Nagpa-pray kasi yan si Bell Rose. Sabi ni Sister Babes, in the fire of hardship, God is refining you like gold. Every trials shape you in the reflection of His strength. Ayun, tama. Oo. Tama. Sabi naman ni Brother Patrick Besite, yung lahat ng imposible, ipinagkatiwala ko kay Lord. Isa na yung pinsan ko na alcoholic. Kinabukasan, ang galing naman, ito yung message na ipag-pray. Sabi niya, isa yung pinsan ko na alcoholic, kinabukasan, umatid ng prayer meeting at 2 times na nagpe-fellowship. Samantalang nung minessage sa'yo, Nang, pakisama sa prayer, may mabigat kaming problema, ganito. Ito pala yun. O ngayon, 2 beses ng amazing talaga ang Diyos. Okay? Speaking of amazing, kayo ba yung nagpalista na para sa ating Baguio seminar? Ay, hindi pa. Naglista na po. Ganito po, mga kapatid. Within the week, kailangan po naming malaman kung ilan ang pupunta ng Baguio. Kasi, May guaranteed eh. may guaranteed po kasi. sige. Meron po Okay kasi naman. kaming nakita na bagong hotel, sobrang bago. Pwede ba ipakita yung Room? Oo. Sige. Gusto nyo makita? Isesend ko kay Jam, ha? Oo nga, sa'yo nga yun. Hindi na makakasagot si Kompi eh. Ganito po kasi, ito ay bago at napakalaki. Okay? Send ko sa inyo, ha? Send ko kay Jam, ha? Hindi natin sabihin kung saan, Hindi kung natin pangalan. muna sasabihin. Hulaan nyo. Kung sino makahula, may breakfast. Oo. Ganito po kasi Kay yun. Roger. Yung isang nakita po namin, ang hall niya can accommodate up to 2,500 na tao. Ayun. So imagine niyo yun, na pag pumasok kami, nalula ako. ang laki niya talaga. Nung tinignan namin ang mga kwarto, ay, sarap matulog. Kasi bagong-bago pag nakita niyo mamaya. Ngayon, pagka yun, October 11 and 12 na lang ang open. So hindi na kami nag-struggle doon kasi ang minimum din is 600 na tao. Minimum. Kaya dumating o wala yun, babayaran natin. 600 na tao. Share tayo. Sa Lahat. sobrang laki ng hall niya, Ayan na ba? sa sobrang laki ng hall niya, mga kapatid, kailangan din nating ng another sound system kasi sobrang laki, hindi kaya ng lang yung basic na sound system, Pero ang laki niya, ang ganda ng mga kwarto niya. Ibinigay yan sa atin ng 2,900 pesos. Meron kang Saturday AM snack, lunch,
PM snack, dinner, breakfast kinabukasan, and AM snack. Ganun ba? Kadami? With accommodation. Tama ba yun? Oo. Oh? 2.9. 2.9? May tulugan na? Hindi, May- ulit. Alamin muna natin, ha? Sige, gusto mong basahin ko Sige yung nga. text niya? Sige, yung text. O, di ba? Walang tiwala si Pastor. Hindi, nakaka-amaze. Oo. Oo. Eh ngayon, si Pastor kasi sabi niya, hindi, malaki yan, mahal yan, hindi makakapunta yung mga member dyan. Kukunti ang po makakarating dyan, pagkayan. Eto, ayan, ayan, sabi. Inclusions. Inclusion. Breakfast, Breakfast. AM snack, lunch, PM snack, dinner, and accommodation. Huh? Oh. Kailan yan? Pagka ito, ang Bukas na pala yan. pag ito ang nakuha natin, mga kapatid, 11. sige, ay, pwede na ba, Jam? May isa pa. Pagka po kasi ito nakuha natin, di na kayo mamamroblemang kumuha ng mga Tulugan. tulugan. Oo. Kasi nandun na tayo. Tapos, magagamit pa natin siya kinabukasan ng morning devotion na lang. Kahit hindi na fellowship para may time din po kayo na mamasyal. Pero, magagamit pa natin sa kinabukasan yung hall niya dahil may breakfast. Huh? May AM snack pa nga eh. Huh? Totoo ba yan? Ulit-ulit? Eh, Andy? yung isa, wag na natin ikwento. Hindi. Wag na, Kailangan. wag na. Di yun. Yun yun. Ah. Okay. Ngayon, kapag hindi na natin nahabol yon, dahil patumpik-tumpik tayo. Hindi, kasi punong-puno na lahat eh. Hanggang ano Oo, eh. so, kasi peak season pa lang October. Ayan na. Babalik tayo sa Venus. Kasi ang Venus, maximum niya is 500. Oo. Yung hall lang. Pero, Yung hall lang. may pagkain. 1.5 lang yon. Oo. Pero ang pagkain natin doon is lunch, PM snack, and dinner. Maganda rin. 1.5 lang. Pero maghahanap kayo ng sarili ninyong tulugan. Pwede rin. Pwede rin. Pwede. Pero bago Pwede. kayo pumwede, tignan ninyo ang hall at mga rooms na sinasabi ko sa inyo. Ting-ning-ning-ning-ning-ning. Nakita niyo ba kung gaano kami kaliit sa hall na yan? Tignan po ninyo. Ayun si Sister Rose, sinamahan kami. Ayan ang hall niya, kung gaano kalaki. Grabe naman to, parang maghahabol. Alok tayo dyan. Tignan niyo yung stage niya. Ayun no, may elevated stage pa siya. Basic lang. Parang Dahil sa maghahabulan na basic tayo nito, siya, ah. sobrang laki kasi yan eh. May second floor pa yan. Oo nga. Yan ang hall. Punta tayo sa room. Room. Tignan ninyo ang room. Yan. Bagong-bago, mga kapatid, ang mga room. Tignan ninyo. Mas affordable, Oh, mas marami. ang ganda ng room. Oo, ang halaga 10,000 lang. Hindi, pero ilalagay 2.9 yan. Wala ka 2.9. nang iisipin. Oo, 2.9. Ang gastos mo lang na iisipin mo, transpo mo. Pero andyan ang titirhan mo na maganda. Nandyan na ang lahat ng pagkain mo. May merienda pang kasama. Oh. Bawat isang room, 4 lang ang kasama, magkakasama. Quadruple lang ang ibinigay na room sa atin. Sa 2.9, 4 lang kayo. Pero merong Nakita madami. niyo ba kung gaano karami? Hindi kasama yan. Yan ang barkada room nila. Pero alam ko hindi yan kasama sa atin. Kasi ang included sa binigay niya is quadruple lang. 4. 4. Diba? Mura na po talaga yon. Kasi ang transient homes, mahal na 500 din eh. Nagtanong kami doon sa mga transient, 500 din eh. Oo eh. Tapos ang liit pa, tapos may double deck pa, tapos ang liit lang nung kwarto, mga 30 square 2.9 meters or per 20. head. Hindi per room. Grabe naman kayo. 2.9 per head.
Kasi kasama ng lahat ng pagkain doon. Pati yung venue, i-wave na yung rent. Oo, alam niyo ba kung magkano ang pagkain doon, ang lunch? 800 something. Oh, Pero kung gusto nyo naman, pero pagka gusto nyo naman, mas marami sa family ninyo ang makapunta, di doon tayo sa 1.5 Venus. lang, Oo. tapos kayo na po ang ano. Kanya-kanyang tirahan. Kasi okay rin naman yon. Okay Alam niyo din kung naman. bakit, Oo. mga kapatid. Meron pong mga transient homes na 12,999 only packs. Kahit na 20 kayo. Oo, pwede kayong matulog ng nakatayo. Para kasya kayo. Pero ang Oo. maganda, mag-ano muna, ano tawag doon? Sign up. Alam niyo, katatapos lang nung lesson natin, huwag kayong parang Teka muna, may Pulube tatanong lang ako. pagdating sa ano yung blessing sabing ni Lord? 2.9 ang alin daw? 2,900 per head for 2 day, for an overnight Ano stay. yung sabi nilang 2.9 pang lahat, ganon? Ano ba yung isipan? 2,900 per head. Ang iniisip pala 2.9 yung room. Okay, ganito Ulit. po. Ganito. Oo, ulit. Gusto natin talaga yung 2,900 para naman maganda yung ano natin. Pero, ang mas gusto ni Pastor, mas maraming makarating. Kaya yung 1.5 Yun ang na gusto lang. niya. Oo. Mas maraming makarating kesa sa nakatunay na sa maganda nga tayong Oo. lugar, tas Konti konti lang lang tayo. tayo. Mas Oo. maganda nga naman na kahit saan tayo dalhin, Basta marami. sama-sama tayo. Pero kung bless naman, Ay, siyempre hindi. mas maganda na yung marami tayo, tapos maganda pa yung lugar natin. Di, pag nakita nyo ngayon yung Venus, naku, ang ganda. Ang Venus, ang ganda na rin ng Venus Ganda. Hotel ngayon, mga kapatid. So, pero pagka doon kayo, parang 4,000 Tapos ang 5,000 maganda pa dun sa eh. hotel na yon, Oo. walang hagdanan. Puro elevator. Oh. Sa Venus kasi may hagdanan. Oh. Hindi, may elevator na rin. Hindi, meron pa rin mga ano na ano. Oo. Oo nga, alam ni Rab. So, magsa-sign up muna lahat. Yes. Ang 1.5 Venus Hotel. Walang accommodation Walang yun. accommodation yon, pero dalawang Meals ating na masarap. meal at isang Tanghalian snack. tsaka hapunan. Oo. Tapos kuha na lang ng tigti 300 na tulugan. O, di ba? Pwede rin. Kwenta-kwenta. Oo, pwede rin. Oo. Pero ang prayer talaga natin ay marami na tayo, magkakasama tayo, tapos magandang lugar pa. Pwede bang dalawa? Once, ano lang naman Yung yan. lahat nung nasa Venus, doon sa Venus. Tapos lahat nung nasa... Dalawang. Sa totoo lang, mga kapatid, sobrang mura nung 2.9. Oo. Kasi, dun sa 1.5 mo, isang araw lang, wala kang accommodation, tapos wala kang breakfast at saka wala kang AM snack. So, kaya nga po mga kapatid, sign up today. Yun. Mag-message kayo. Kasi may guaranteed Yung mga eh. iba, nagpa-sign up kayo kahapon. Amen. Sa mga hindi naka-sign up, please message us. Kahit sinong worker. Tapos yung mga worker na i-message, pakisabi lang po sa amin at aayusin natin. Oo. Kapag ka umabot tayo noon, then doon tayo, mga kapatid. Oo. Ha? Thank you, Lord. Hindi. May elevator na rin naman ng ang Venus. Oo. Ayan, Ulit may nga sharing lang. pa daw. May sharing pa? Oh, sabi ni Sister Olive, Sister, recently I was victimized ng scammer in dollars na dinispute ko sa bank upon their query to a said transaction that I disputed. Come early Monday sa office, nabasa ko ang message ng bank na regret yung disputed report while in the office. Nanahimik ako. Si Lord agad ang kinausap ko, medyo na-pacify naman ako, though uneasy. The rest of the day, review ako ng fellowship exactly in the afternoon. Hindi pa rin ako in peace. Sabi ko kay Lord, pahingi ng word.
exactly that same time of request, nagbigay ng word si Sister Jesusa sa Philippians 4:6-7. Alam mo, paulit-ulit kong nireplay kasi nakikinig lang ako while working. And true enough, ang galing talaga ni Lord. Ngayon mo lang nalaman. Thank you, Lord, tapos, talaga. Ayun na. Ibig Na- sabihin, okay na. Ay, mag-iingat mga kapatid kasi minsan kayang gayahin yung sa mga Facebook natin, gagayahin yung boses natin, tapos hihingi ng pera sa inyo, ganito, ganon. Nako, mag-iingat. Basta regarding sa mga, minsan may na-aksidente, may ganito, makukuhanan ka ng mga dahil sa mga, nako, ingat-ingat. Basta hingi ng pera, minsan, yung boses, akala mo, kamag-anak mo, kapatiran mo, sa prayer meeting, gagamitin, tapos yung pala, scam na. O, na lang, personal na lang, personal. Amen. Oo, So mga makita. kapatid, sign up na po ang ating Baguio. Remember, ang October ay malamig na. Oh? Oo, masarap kaya. Ano yung ang sarap ang sarap ng lamig sa Pag Baguio. 2.9 simula ngayon, i-divide mo nga. 2.9, jam. Magkano lang yun? 2.9, i-divide. Sa ilang na ngayon, 2 months pa ba? Kung October 11 and 12, 2 months? Ganon? 60 days? 2 months, kayo naman, ang lit-lit ng 2.9 para sa 2 months na ipunan, kayang-kaya yan. Ay, yung mga, sa pension namin, kami mga senior. Oo. Ah! Yung mga senior, wag muna kayong uminom ng gamot. Oo, hindi na. Ay, oo nga, no? Yung Kasi- aming pension pala, kasyang-kasya. Kasi Oo. panggamot yung Nod, panggamot Nod, yung daw yun. pension mo, kasyang-kasya. Oo nga pala. Mag-pray na lang kayo na huwag kayong magkasakit. Hindi, yung mga hindi senior, lugi sila. Oo, kami pala, bayad na pala kami. Oo So, nga mga pala. kapatid, huwag kayong magpahuli. 50 pesos 50 a day. pesos a day lang pala yun. Eh, kung Kapag apat sila? Kung apat sila, 200 a day. Oh. Wag niyong ikahon ng Diyos. Ang provision ni Lord hindi base So, sa ibig sabihin, doon sa na tayo- sweldo mo lang, ibig sabihin, hindi doon na base tayo sa 2.9. ano mo lang. Doon na tayo sa 2.9. Huwag na doon sa 1.5. Doon na tayo sa 2.9. Di ba? Halimbawa, Halimbawa, hindi tayo umabot ng 600, chipin-chipin tayo, bayaran natin. okay. Yun naman pala eh. Madaling kausap eh. Eh, di ba, yung 1.5, doon din natin sila Oo nga, sobra pa yan. Kaya, oo. Teka muna, sigurado na ba to? Hindi. Kailangan muna natin ng sign up. Sign up muna mga kapatid. Sige. Sign up po muna, ha? This week, kasi binigyan lang tayo ng hanggang kailan lang. Jeff? Parang 1 linggo lang, sabi. Hindi pwedeng i-hold. Kasi ang 100 sa 2.9 ay 290,000. Kaya, 2,000,009. hindi, sa 100 lang. Sa 600. Hindi, halimbawa nga, 500 lang tayo. Magbabayad tayo ng 290,000. Okay. Sign up muna po tayo mga kapatid. Hindi pa ha? pwedeng pababaan, sabihin natin. Basta 500 po na ganito. lang. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos, pagpapalain niya tayo doon. At magiging maligaya tayong magkakasama. Kaya sign up mga kapatid. Dahil ibinigay lang ang Venus sa amin ngayong week na to. Pero yung isang hotel, hindi siya nagbigay ng... Wala, ayaw. Oo, kasi in demand sila eh. Kaya first come, First come, first serve. So pag inabot natin yun, thank you Lord. pagka hindi Pag pa rin natin alam kung meron na. Ha? Kaya kailangan, sabi namin, bigyan kami hanggang Lunes. So ayun, mga kapatid. Thank you Lord. Okay? Pwede po meron kayong pa. pwede po kayong mag-post din doon sa ating FB page. Oo, Announcement. gagawa na lang ng announcement. Yung iba kasi hindi marunong mag-copy-paste eh. Ilagay nyo lang po kung magsama, parang rin po yan, sign up din. Doon sa na lang natin, sa page natin. Ano po?
Okay, happy birthday! Na-excite tayong mabuti. Happy birthday kay Sister Weng Colyado. Kapatid mo, Sister Joy? Happy birthday! Sister Zoe Vito. Brother George! Birthday pala ni Brother George. Baguio? Oo. Brother Tommy Serra. Brother Daryl James. Sister May Teves. Brother Timothy Kawilan. And Sister Susan Rivera. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. O, di ba may nagpalista na agad sa akin? O, kami po 2 sa 29. Talaga specified. Pagka yung iba sa 1.5, ilalagay namin dito sa 1.5. Thank you, Lord. Siya nga po pala, ang Baguio Outreach ay mag-anniversary daw ng September 13. Oo, nandun naman na sa Facebook. Kung gusto nyo umattend, ang contribution daw po is 350 for the food. Gusto nyong pumunta muna doon bago mag-October. Di ba? Ay, makikita nyo yung lugar na Kagaya dati, i-message nyo lang si Sister Fritz. Nandun naman po sa ating FB page yung mga details. Okay, para po sa ating repeat new song of the week, How Good It Is to Give Thanks to You, O Lord, by Sister Connie Caudilia. Amen. God bless you, mga kapatid. Thank you, Lord. Though I may fall, your constant love, oh Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, comfort me and make me glad. I'll sing your praises to the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, your faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. Sing your praises
have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, oh Most High God, to proclaim your goodness and love every morning, faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, oh Most High God, to proclaim your goodness and love every morning, faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, oh Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing a joyful song. Oh, praise. How good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, good it is, how good it is, oh Lord.